Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Grabe. Eto raw si Senator Marcoleta ay inambush daw po. O sabi na itong isang didilis, na-ambush si Senator Marcoleta sa mga senador na ipinag-iinitan, mag-iingat kayong lahat. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ha, basahin nyo na lang kung sino tong didilis na ito. Ha? Ito basahin muna natin yung yung kanyang caption. Ambush kay Senator Marcoleta, sino ang may gawa? Pakinggan natin. Oh my God, inambush na yun si Senator Marcoleta. Talagang gusto nyo isa-isahin sila. Talaga naman ang pamahalaang Marcos. At sino naman ang susunod na i-ambush? Hindi nyo matitinag ang mga mabubuting tao dyan sa Senado. Kaya sa mga senators na pinag-iinitan dyan, lumaban kayo. Hindi yan sila mananalo. Kahit pa hawak nila ang gobyerno. Oh my God, inambush. Ayan mga kababayan na-ambush daw si Senator Marcoleta. At sabi niya mag-ingat yung mga senator na pinag-iinitan. Totoo naman po mga kababayan, totoo po na-ambush si Senator Marcoleta. Ito po mga kababayan, na-ambush interview. Totoo po na-ambush interview mga kababayan. Etong si dating congressman ngayon si Senator Dante Marcoleta. Walang iya talaga itong mga didinis. Papakalat ng fake news. Na-ambush daw. Pero totoo naman. Totoo. O tingnan nyo, na-ambush na-ambush interview. Ha? At yung nilalabas silang ambush interview, tagal-tagal na nito eh. Ito yung ambush interview kay Congressman Dante Congressman pa siya rito. Naglabasan uli ito mga interview kay Marcoleta. Tapos ito mga kababayan sabi rito, ingatan daw natin siya. Sabi ng mga didilis, ingatan natin etong si Senator Marcoleta. Kasi ina-ambush daw. Totoo naman ito, ambush interview. Walang iya talaga itong mga didilis na ito. Walang kasawa-sawa. Ano ba naman kayo? Talaga bang wala kayong magawang maayos? Wala ba kayong magawang matino? Fake news kayo kabi-kabila eh. Na-ambush daw. Sabi ng babae, di ba? Na-ambush daw. Ayan, na-ambush interview. Totoo naman, na-ambush interview. Walang iya. Tingnan nyo mga kababayan, pinagkakalat ng mga didilis ito mga kababayan. Ambush. Fake Marcoleta ambush report circulates online, pins blame on Soto. Lang iya si Tito Sen. Ang dami-dami yung pagbibintangan ng masamang tao. Si Tito Sen pa talaga? Tito Soto? Ganyan ang gagawin? Kalokohan ninyo? Marami dyan sa kampo ng mga Duterte yang pwedeng gumawa ng ganyan. Yung totoong kasamaan. Pero yung ganyan, grabe Itinuturo, etong si Tito Soto, may pakana daw nung ambush ko Grabe May kumakalat na breaking news post na nagsasabing na ambush daw si Rodante Marcoleta at si Vicente Tito Soto III raw ang may kagagawan. Pero walang credible source na nagsabing totoo yon. Ilang Facebook pages at YouTube channels ang sabay-sabay nag-share ng pare-parehong graphics at caption. May iba pang gumagamit ng stylized letters para hindi agad ma-flag. Kapag ganyan mga kababayan, sabay-sabay nag-share pare-parehong graphics at caption, yan po ay organized. Organized ng mga fake news peddler. Organized ng mga trolls. Organized ng mga bayaran. Nang gustong manira dito kay Tito Sen. Grabe mga kababayan, sabay-sabay. At talagang alam nila yung gagawin nila para hindi ma-flag. Alam nila yung gagawin nila. Tapos kapag kinlik mo yung link, hindi naman sa news article mapupunta kundi sa sa shopping site ng Korean Biscuit. Ang daming ganyan mga kababayan. May mga magpo-post tapos pag kinlik mo mapupunta sa Shopee, mapupunta sa Lazada. Mga walang iya talaga yung mga eto naman pag kinlik mo mapupunta ka sa Korean Biscuit na shopping site. So clickbait.
Buisit. Oh, wala namang report mula kina Marcoleta mismo sa PNP o sa Senate Public Information Bureau. Ibig sabihin, peke ang balita. Classic example ito kung paano ginagamit ang mga political intriga para mapalaganap ang disinformation lalo na habang papalapit na ang 2028 elections. Bakit ba takot na takot kayo kay Tito Sen? Bakit binabanatan nyo si Tito Sen? Napakabait na tao niyan. Alam nyo ba? O ito, para sa mga didilis. Total, di ba kilala nyo si Jay Guevara? Yung isa sa Banateros. Ha? Dati po yung TBJ Defender. Oh, si Gcash. Kilala nyo ba yon? Alam ko kilala nyo yon. Si Guevara Gcash. Marami pong na-scam yan. Scammer po yan eh. Doon pa nga lang doon sa kanilang ano ba tawag doon? Yung sa kanilang pagtulong kunwari. Kasi charity vlogger to dati. Pero napunta doon sa TBJ Defender. Ha? So, nung naging TBJ Defender, ang dami niyang na-scam. Grabe mga kababayan. Pati ba naman pamasahe raw papunta sa Itbulaga, hinihingi pa niya doon sa Facebook page. Ayan po yung nandun pa siya, hindi pa siya burateros. Hindi pa siya banateros, hindi pa siya nare-recruit ni Banatbay. Alam nyo ba na lumapit yan kay Tito Sen at tinulungan yan? Sabi nung iba, hindi naman daw legit kasi may ilalabas daw sila, wala daw pang tubos nandun sa ospital. Tinulungan ni Tito Sen yan. Ha? Kahit ang balita, niloko lang. Nambudo lang. Ayan si Gcash. Oh. Napakamatulungin tao niyan. Yung sweldo nga niya, hindi niya kinukuha binibigay niya sa mga scholar Tapos siya pa talaga ang napili ninyo para ituro dito sa inyong fake news na siya ang nagpa-ambush dito kay Marcoleta. Grabe niya talaga itong mga ito. Bakit takot na takot kayo kay Tito Sen? Napakabuting tao niyan. Mga walang hiya. Talaga itong mga fake news peddler na to Eto mga kababayan. Ayan mga kababayan Eto po yung mga thumbnail ng mga fake news peddlers. Ayan grabe Tingnan nga natin. Ayan Sagam TV. Soto, pinaambush si Marcoleta, kuhang-kuha sa CCTV. Grabe. Nakaka-alarma. Mga kababayan, ginagawa na itong mga trolls, itong mga fake news peddler. Ayan may mga gunman, ambush kay Marcoleta, nahuli. Soto, kinabahan na. Grabe. Ayan huli na. Soto, mastermind sa pang-ambush kay. Tapos may CCTV pa. May video pa, mga kababayan. Grabe. Ito mga to, yung mga YouTube channel na ganito, para kumita lang kayo, mag-invento kayo ng mga kwento. Napakawalang hiya naman ninyo. Ayan, ang dami Ang dami po mga YouTube channel ang nagpakalat ng fake news. Napakawalang hiya nitong mga ito. Fake news alert. 1 week na palang nagfe-fester o malingasaw yung fake news na inambush daw si Marcoleta at ang fake news mastermind ay si SP Tito Soto daw. Nalaman ko to pero hindi ko pa kasi gusto ko siguraduhin ko totoo. Ito, totoong fake news, mga kababayan. At totoong na-ambush interview. Ambush interview po mga nangyari. Hindi po. Napakawalang iya talaga. Sabi ni Jesus Panis, nalaman ko lang kasi kanina may viral na po sa Facebook about an alleged ambush kay Marcoleta. Yung babae nga, biruin nyo. Ano yung ate? Fake news ka? Nagkakalat ka ng fake news? Fake news, naniwala ka? Bobo talaga itong mga didilis nito. Bago lang sa Facebook pero sa YouTube pala, 1 linggo na niluluto at pinapakalat yung fake news. Ever since natanggal si Marcoleta as Blue Ribbon Chair at naging Senate President si Tito Soto, meron na talagang concerted, PR-driven and funded disinformation against Soto and in favor of Marcoleta. Grabe, millions ang bayad dyan. Ang tanong, sino ang nagbabayad? Nagbabayad ba yung troll farm o disinformation operator?
Please investigate this in aid of legislation, Senate as a whole. 2025 na pero petiks-petiks pa din ang batas tsaka bansang Pilipinas sa fake news. How can we have an informed electorate or voters if may brain rot na ganito? Huwag natin ngayon dumami mga DDS zombies dahil sa kanilang media diet. Make Facebook and YouTube take down fake news in responsive and efficient fashion. Grabe, oh. Grabe itong mga pinaggagawa na itong mga didilis na ito. Grabe yung yung kanilang concerted effort. Pero mo sabay-sabay. So merong nagpupondo rito eh. May nagpupondo rito, imposibleng wala. Ito mismo. Sa Net25 dito sa programa nila Marcoleta. Pinabulaanan nila na fake news, hindi po totoo. Kahit nga si Marcoleta nagulat daw eh. Anong nangyari? Paano nga nagkaroon ng ganong klaseng balita? Ito pakinggan natin yung usapan na itong dalawang mga best friend ni Marcoleta. Ito mga kababayan. Yun hong mainit na nag-viral sa social media. Oo nga, no? Nitong weekends tungkol kay Senador Marcoleta. Ayun nga. Aba, siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. Nako, ang dami po talaga nagtatanong. Yun na nga. Maging si Senador Dante Marcoleta, tinatanong ko eh. Totoo ba ito na bus daw ako? Mismo si Marcoleta nagtatanong sa kanila, totoo ba yan? Totoo ba ito? Na-ambush ba ako? Nakilang teteng. Ano na ba ginagawa na ito mga didilis na ito? Pati siya nagtanong. Nagtataka siya. Yun na. Oo nga pero first, tayo naman kasi nasa ganitong professionals unang tingin mo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. Tama. No? Yan. Diba? Unang tingin mo palang fake news na. Pero yung babae, eto po, ate, anyari, hindi ka ba marunong tumingin ng fake news na totoo? So, kasi nag-vlog pa siya eh. Tapos, pinag-iingat pa niya yung ibang mga senador na pinag-iinitan daw dahil na-ambush nga daw si Marcoleta. Ano nangyari tuloy, madam? Hindi na fake news ka. Tapos ikaw naman, pinagkalat mo pa. Nawaw mali. Nawaw mali itong si Didilis na ito. Hindi ba kayo marunong tumingin ng fake news sa totoo? Kasi pag may nabalitaan kayong gano'n, tingnan nyo muna kung talagang totoo. Ano ba naman itong mga Didilis? Sayang Mukhang mayaman pa naman si madam. Pero nadadali sa fake news. Parang si Pulong Duterte. Diba nag-react siya dun sa post na may sinabi raw itong isang congressman. Nag-react si Pulong Duterte. Yung pala fake news. Di napahiya siya. Pinatulan yung fake news. Eto rin si madam. Pinatulan yung fake news. Ano ba naman kayo mga didili? Gamit-gamit din naman ang utak. Maging mapagano naman kayo. Yung kasi imposible. Imposible kasi ito kasi mga didilis, hindi talaga ginagamit ang mga utak, hindi talaga nag-iisip. Palibasa, ganyan lang kaliliit yung nga dilis di ba? Nga dilis di na fake news ka, madam. Mismo, etong Net25 nagsasabi, fake news. Kasi pag pinitignan mo, ni walang detalye, wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala ka makikita ang detalye. Ayun nga. Di ba? Hindi, detalye, nasa Shopee. O kaya doon sa Korean biscuit daw. Pag kinlik mo yung link, doon mapupunta. Doon sa mga online seller. Mga online seller, wala rin kayong magawa no? Para lang mapunta sa inyo yung yung ng mga tao. Magagawa kayo ng fake news, gagawa kayo ng thumbnail na peke, tapos pag kinlik, mapupunta rin sa binibenta niyong biskwit. Walang iya kayo. So, hindi mo siya may tuturing na totoo. Yes. At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid na katotohanan Wala pang ibang... Wala talaga, hindi nga kumalat sa sa mainstream media So, hindi totoo. Pero ito, napeke.
Sayang, mukhang mayaman pa naman si madam, oh. At mukhang matalino, nakasalamin eh. Kasi yung mga sabi nila, mga nakasalamin daw matatalino. Yung mga nakasalamin daw matatalino, sabi nila. Tapos mapepeke ka lang. Kawawa naman si madam. Madam! Nako, alisin mo yung video mo na yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Na-fake news ka. Oh. Ayan mga kababayan, huwag na natin tapusin to. Yung sinasabi ng dalawa, sila mismo pinabulaanan nila na hindi na hindi totoo yung balita na ito ang si Marcoleta ay na-ambush, sabi. Totoo po, na-ambush interview. Grabe. Talaga naman. At talaga si Tito Soto pa talaga ay tinuro ninyo. Sa tingin ninyo, kaya gumawa ni Tito Sen ng ganon? Marami dyan. Sa grupo nila, mga nakakatakot. Oh. Yung nagbabanta sa buhay ng presidente, yung nagbabanta sa buhay ng first lady, yung nagbabanta sa buhay ng dating speaker. Yun ang katakutan ninyo. Yung sabi niya, puputulin niya raw yung ulo ng presidente. Tapos pauhukay daw yung nakalibing. Ayun ang katakutan ninyo. Pero si Tito Sen pa talaga. Grabe talaga itong pinaggagawa na itong mga trolls. Kung sino man ang nagbabayad para gumawa ng mga ganyang klaseng misinformation. Nako, may balik po yan. May karma po yan. Marami kayong nilolokong tao. Ito nga si madam, oh. Naloko nyo si madam. Okay, so yan lang po muna ang ating update mga kababayan. Hindi po totoo na naambush si Marcoleta at mas lalong hindi totoo at mukhang malabo pa sa sabaw ng puset na ganyan ang gagawin ni Senator Tito Soto dahil napakabuting tao po niyan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.